dakuin ho muna natin itong si mga bossing, si Attorney Claire Castro bago tayo pumunta kay Harry Roque. Sabi ng kabilang kampo, yun ang description anti. Na-interview po kasi si Attorney Claire Castro, mga kababayan, at tinatanong, anti-Duterte po ba kayo? Tingin ko, madami po ang makaka-relate, no? Nakagaya natin si Attorney Claire Castro. Pakinggan nyo at si Attorney Claire Castro pala ang bumoto kay dating Pangulong Duterte din. Kagaya ko ho, mga kababayan. Pakinggan nyo ho. Do you describe yourself as anti-Duterte? Kasi yun naman ang sinasabi ng kabilang kampo, yun ang description, anti-Duterte ba kayo? Hindi ako anti-Duterte. I voted for him in 2016. Narinig nyo, di ba? Binoto niya si dating Pangulong Duterte. Ako din ho, mga kababayan, at panigurado ko, madami din tayong mamamayan o kababayan na ibinoto din po ang dating Pangulong Duterte. Kasi yung mga DDS, pag sinasabi, di ba Mark, DDS ka dati? Ako ho, hindi ko tinatanggi na ibinoto ko ang dating Pangulong Duterte. Mga bossing. Hindi ko ho itinatanggi. Kaya lang ho, kapag pangit na ang ginagawa, lumalabag na sa batas, hindi ko na kayang suportahan. No? Nagigising ang isang tao. Sabi ni Ma'am Sekishita, ako din, binoto ko rin yan, si Duterte. Di ba? Madami si Scrimble, binoto din si dating Pangulong Duterte. Si Jovelyn Beroya, kahit ako bumoto dahil sa Marcos. Di ba? Tuloy ko mga kababayan. Yes, Okay. voted for him. Mhm. Kaya lang siguro may mga pagkakataon na, oops, mukhang hindi na tama ito. Oops, hindi na siya hindi ko na siya pwedeng tingalain. Ikaw ba kapag narinig mo yung mga sinasabi nila na, may reward system no? Baka sabihin ng mga DDS, Mark, ano naman problema mo sa reward system? At least kumikilos yung mga pulis. Ito, ipapaliwanag ko doon sa mga DDS na hindi makaintindi kung ano ang epekto ng reward system doon sa tokhang nila. May nahuli. Tapos, hawak na nila. No? Narinig o may utos na buyuhin mo. Galing sa dating Pangulong Duterte yun, binubuyo nila. Yung mga suspect pa lang para manlaban. Tapos maririnig yung sinabi ni Bungo. No? 500,000 kapag kabuhay. 1 million pagpatay yan. Pero 2 milyon kapag kayan ng laban. Imbis na ipapasok ng pulis, sa oblo na lang, irerehas, bibigyan ng due process, iabot ko na lang tong baril sa iyo. Hawakan mo yan, no? Pag naunahan mo ko, sasabihin, no? Pag naunahan mo ko, laya ka, sibat ka, no? Ako patay. Wala naman palang bala yung binigay doon sa suspect. Pero pag naunahan kita, ikaw ang magmamakaawa, hindi na po ako lalaban. Kaya lang, ang focus ng mga pulis, yung tutubuin na 1.5 million. Imbis na naibigay yung due process, imbis na buhay at mapagbabagong buhay, lagot. Kasi pipilitin na makakuha ng tubo na 1.5 million. 500,000 lang yan. Pagka dinala natin sa oblo yan doon tayo sa 2 milyones. Di ba? Mas madaming pera. Ganon. Kaya napapaisip tayo, hindi kaya ang daming nanlaban na sinasabi nila? Di ba? Kasi marami ng batas na na-violate. Aha. So, hindi po naman kasi ako panatikong tao. Mhm. So, dapat tayo po hanggat maaari ay maging pro-government. Madami yung mga panatiko. Yung kahit na naririnig na nila yun, hindi, pinupolitika lang yan Kahit na meron nang nakikita sila na hindi masagot ng mga Duterte, hindi masagot ni Inday Sara Duterte, basta Duterte pa din kami. Yan kadalasan yung mga niyan, mga bossing, mga dahilan yan. Basta Duterte pa din kami. Duterte lang sa kalam. Tanungin mo, bakit ka Duterte?
Binoto ko yan eh. DDS ako dati pa eh. No? Yung mga confidential funds, yung mga inamin ni dating Pangulong Duterte, binubuyo nila yung mga suspect. Basta, sulid kami, sulid, Duterte kami. Share ko sa akin talaga, sulid, oh. Di ba? Ganyan ho, yung mga panatiko, mga kababayan. Yung tipo bang tayo ine-explain natin dito, imbis na sana sila ay nakikinig. Sige nga, maliwanagan ako. Bakit ba itong mga kampo o yung mga kagaya ni Mark Ramos kumbaga, laging kumukontra kay Digong? Pakinggan ko nga yung mga dahilan nitong mga ito na ipapaliwanag natin. Pero hindi, ang gagawin nila, uunahan nila. Bayaran ka. Yung tipong ayaw nilang pakinggan, no? Ayaw nilang pakinggan kung ano ba at kung bakit ba may mga taong ayaw doon sa iniidolo nila. Na baka mabuksan yung kanilang kaisipan, kaya pala ayaw ng mga yun. Lalawak yung kaalaman nila. Hindi, ang gagawin, wala, bayaran ka. Yung gusto nilang mapatigil ka sa pamamagitan ng sinasabi, bayaran ka, adik ka. Mabuhay ang mga adik, gaganyan yung mga yan. Di ba? Yan ho ang mga panatiko. At makikita nyo ho yan. Mamayang konti, may mga magko-comment na, adik ka, magkano bayad sa'yo, etc. Mamaya lang ho, meron dyan. Mga bossing, dyan sa comment section, tingnan nyo. Sabi ni Julio Trambulo, ako lahat ng senador ni BBM, iboto ko yan. Kasi solid Marcos ako. Ayan, may 12-0 pa pala. Si Julio Trambulo. O game. Dapat hindi tayo panatiko. Dapat maging patriotic, hindi fanatic. So, dapat tayo lahat ganun. Kahit po sabihin nila na tayo nagkatrabaho sa gobyerno, dapat maging patriotic pa rin po tayo. Dapat pa rin sa katotohanan. Kaya hindi ko masasabing anti-Duterte po tayo. Kung mata Yun lang naman ang gusto natin lahat eh. Doon sa katotohanan. Ang dating Pangulong Duterte, di ba siya yung nagsisisigaw dyan, ganito, adik, may adik tayong presidente. Napatunayan ba? Hindi naman, no? Si Marcos, ano yan? Bangag yan. Si Marcos, mahina, weak president yan. Hindi naman ho napatunayan, mga kababayan. Bagkus mas nakikita ang kagitingan ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Lalong-lalo na ho sa pagtindig po pagdating sa West Philippine Sea, mga bossing. Di ho ba? Yung sinasabi ng dating Pangulo na ano tawag dito? Na weak president. Wala, hindi mapatunayan.